What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Dueñas, Iloilo papunta ng Taguig. Maraming salamat sa nagpadala, si Lamera Joshua B. Shoutout po sa nagpadala nito. At grabe mga idol, hindi lang po nagtatats ang problema hanggang natuluyan dahil napingas na po ang battery terminal, kakatanggal at katis ng LCD, hindi pa rin napagana. Kaya ayan, buksan natin mga idol at i-check po natin. At meron na rin pong biniling LCD si sir nito. So ang problem nito na update lang daw po at dati nang napalitan ng LCD hindi na po gumana after update. At ayan mga idol, na bumili na po siya ng LCD at pinakabit po niya ito mga idol doon sa lugar nila at hindi pa rin daw nagtatouch. Although ang LCD niya mga idol ay replacement na rin at hindi naman siya basag, pero nagulat siya, hindi na siya nagtatouch. Kaya sinabi doon sa lugar niya, bibili ng LCD, i-install. At nung ina-install naman mga idol, hindi pa rin nagtatouch. So saan nga ba ang problema? At ayan, inopen ko na po siya, pero hindi talaga siya nag-open dahil ang sabi ng may-ari na pingas na nga daw or na sira or na damage na ang pinaka-battery connector. Kaya ayan, kahit i-charge po natin, hindi na lumalabas ang charging indicator or kahit man lang kidlat or kahit yung indicator lang sa taas, yung charging notification. At ayan, nung inangat ko po ang takip dito, grabe mga idol, parang galit na galit po ang gumawa nito. Hindi ko basta-basta maangat ang takip dahil sa sobrang dami po ng dikit na nilagay. Kaya kahit ito mga idol, ikaw magbaklas nito talagang mahirapan ka dahil sa sobrang dami ng dikit. At plastic po ito, kapag nagkamali tayo, magkukulubot-kulubot po yan. Ingatan na rin natin pag nainitan. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, bago ko to naangat mga idol, grabe, sobrang tibay ng dikit na nilagay, napakarami pong nilagay. Kaya dapat kapag plastic mga idol, kunti lang po ang ilalagay nyo. Baka pabuksan pa yan sa iba at kawawa ang magbukas. So pwedeng ma-damage ang takip or mapingas or magkaroon ng bitak dahil po sa plastic po yan. At manipis lang yan mga idol. At ayan, naangat na nga natin, tanggalin natin lahat ng screw at i-check po natin mamaya ang pinaka problema kung bakit namatay. So samantalang hindi lang daw po ito nagtatat, kung baga nadadagdagan pa ang problema. At ayan, angat natin yung back housing para makita natin kung ano ba ang nangyari, kung bakit namatay na nung binalik sa may-ari. So, at ayan mga idol, nung nakita ko ang motherboard, tanggal na ang koneksyon ng battery sa kaliwa. So wala naman pong problema kung matanggal yan mga idol. Ang importante po dito, ayan, ito po yung nakita kong natanggal una, ang pinaka-koneksyon ng battery. So wala pong problema yan. Dito po ang pinaka-koneksyon sa kanan mga idol. At nakita ko mga idol na napingas ang pinaka-koneksyon ng battery sa pinaka-mainboard. Ayan, naiwan pa dito sa battery mga idol. Kaya ayan, kapag natanggal po yan ay mamatay talaga ang cellphone dahil wala ng koneksyon. Kahit i-charge mo siya mga idol at i-testing mo to ng bagong battery, kapag napingas ang gilid niya ay hindi na po siya mag-on. Ayan, kung napapansin nyo, kahit mag-charge, hindi po talaga siya nag-charge. Kaya ang ginawa ko dito mga idol, dahil gusto ng may-ari na papalitan din ito ng konektor at mapamahal po siya, ang ginawa ko mga idol, ayan, ginampiran ko muna siya. So hindi po nakita sa video, gilid-gilid po yan mga idol, bandang kanan. So natanggal po ang dalawang paa, taas at baba, at ginampiran ko, kaya nabuhay siya kagad. Ayan mga idol, nag-charge po siya kagad at ma-check na po natin yan mamaya. Ginawaan ko na lang ng paraan ang terminal dahil kapag pinalitan po yan ay mapapamahal po siya dahil sa unit po natin hahanapin ang pinaka-terminal na matibay. Kaya ayan, i-check na po natin mga idol. Ito po yung LCD na sinama ni sir kasi ito po yung tinesting na hindi pa rin mag-touch. Kaya yan, nung nakita niya ang ating mga video na gumagawa tayo nito na hindi nagta-touch, ayan, pinadala niya kaagad. At ayan mga idol, na-check na po natin. Ito po yung LCD na nakakabit dito after in-update. So replacement na rin ito mga idol. Kaya ayan, after po na-update talaga, wag kayo basta-basta mag-update ng mga version, lalo na kung mga latest, dahil hindi po yan minsan hindi na mag-touch. So kapag na-replacement na ang LCD, talagang sasakit po ang inyong ulo. At ayan, chinik ko na rin po yung pinadala niyang LCD kung ano ba ang nangyari. So kung napapansin nyo mga idol, meron naman pong display. Ang problema nga lang daw po dito, hindi pa rin magta-touch kahit palitan ng bagong LCD. Kaya ayan, i-on natin at para maging transparent tayo, ipakita din natin yung pinadala ni sir na LCD. Ayan, kung napapansin nyo, malinaw naman ang LCD. Yun nga lang ang problema niya, ayan, hindi rin po magta-touch. So saan ba ang problema at paano ito ginagawa? Meron tayong logic mga idol. So ayan, tanggalin natin muna yung mga battery connection. Sayang po ang dalawang LCD ni sir na nabili. So hindi na po ito nagta-touch after in-update at meron tayong logic na ginawa mga idol. So bumili po tayo ng original LCD. Ang kagandahan po dito mga idol, 100% ito, kahit i-update mo ng i-update ang system, pwede na siya mag-touch. Hindi kagaya nito mga idol, yung pinalit dito dati ay replacement
replacement, class A lang po. Dapat ganito ang hanapin nyo mga idol. Ayan, yan po yung original. Maganda po ang quality niya. So halos-halos parehas lang naman sila. Tingnan nyo nga lang magkaiba sila sa pyesa mga idol. Ayan, kung ikumpara po natin yung pyesa dito sa class A at sa original ay kukunti lang. So dilaw po ang flex ng pinaka-urig. At ayan, i-testing natin mga idol at tingnan natin kung magta-touch ito. So kaya tips ko, kung may ganito kayong unit, Infinix Note 30 at kapag napalitan na ng LCD, huwag nyo po basta-basta i-update. Pwera lang siguro kung original ang naipalit, pero kung replacement po or class A ay talagang sasakit po ang inyong ulo. Hindi kagaya dito mga idol, kahit replacement ito, at least original. So ayan, tingnan natin kung magta-touch at ayan na nga, 100% gumana siya kaagad. So doon mga idol, na dali talaga ang terminal nito. Kaka-testing ng LCD doon sa lugar nila, pero hindi magta-touch. So dito sa atin, isang test lang mga idol, gumana po kaagad. So ayan, ang next natin gagawin ay install po natin. So ayan, dahil naka-jumper po yan mga idol, ayan, tanggalin muna natin yung dalawang jumper. So palitin na lang po natin yan mamaya dahil mahaba po ang nilagay natin para safe naman siya kahit mahulog-hulog, hindi napuputol. Dahil gusto ko mga idol, makatipid pa rin ang mayari dahil kapag pinalitan din ito ng terminal, lagpas 500 po ang singilan at lalo na kung replacement po ang ilagay ay pwedeng madali masira. At kung napapansin nyo po, yung kinabit na LCD dati dito, medyo iba po ang sukat ng screen, medyo maliit po siya. Kaya yan, tanggalin na natin mga idol at grabe, isa din po ito sa nagpahirap sa atin buksan or tatanggalin ang LCD. So ayan, tinurture ko na lang ito mga idol, ang pagtanggal ng LCD. Pwede pa sana ito sa mga hindi version 14, pero ayan, kung napapansin nyo mga idol, grabe talaga ang dikit na nilagay dito, parang bubble gum, parang supot po ng gagamba kapag tinanggal mo to. Talagang ang tibay talaga niyang pagkakalagay. Sine ko, hindi naman ito T7000 ang ganito. At ayan mga idol, kapag iangat mo yung LCD, talagang nakadikit siya. At kapag alug-alugin mo, hindi mo talaga mahulog ang pinaka-frame dahil sobrang kapit ng dikit niya. So, hindi po ito T7000, pero anong klaseng pangdikit kaya ito mga idol? Sa tingin nyo, comment down below. Kaya ayan, kung napapansin nyo po siya, parang lubid na nga siya na hindi po siya basta-basta mahihiwalay. So, ayan, tanggalin na lang natin mga idol. At grabe, sa buong buhay kong pagre-repair, ngayon lang po ako naka-encounter ng ganito, karaming pangdikit or anong klaseng pandikit ito. Matibay naman sana siya mga idol. Yun nga lang, kapag tinanggal mo siya, ay mahirapan ka. Talagang matorture mo yung LCD, masisira po siya. Hindi kagaya ng T7000 na kahit tanggalin mo yung LCD at kahit nadikit mo na siya ay kaya pa siyang tanggalin na hindi masisira. Pero dito mga idol, nagulat talaga ako. So parang lubid siya na hindi mo maintindihan. Matibay po ang pagkakadikit. So ayan, ang gagawin natin, ikabit na po natin ang LCD. So tanggalin natin yung mga blow at maglagay tayo dito ng double adhesive. Hindi po yan gagapal ang baba kapag nilagay natin yan dahil ayan, i-fix mo natin ang screen or yung flex para hindi po siya kakapal ang baba. So saka po natin i-fix or ilagay sa frame. So hindi po natin yan basta-basta muna dikitan mga idol. Huli na tayo nagdidikit. At ayan, so double purpose po ang ginawa natin dito. Ayan, pati battery pa lang, di na nilagyan ng dikit na item. So T7000 po yan, makapal. So hindi ko na po basta-basta matagal. Kaya ayan, pinatungan ko na lang mga idol. Double-sided tape po ang tawag sa nilagay ko para kahit mabagsak-bagsak, hindi magagalaw ang battery, hindi mapipingas ang pinaka-connector kagaya dito mga idol. Kaya ayan, so binalik ko rin po yung jumper sa battery mga idol. So dalawang linya po yan. So pinutol ko po yung jumper kanina, medyo mahaba yun. At ayan, pina-exe ko po siya para iwas po mapuputol at magalaw-galaw. So ayan, kapag hindi naman po ito bubuksan, hindi po yan mapuputol basta-basta mga idol. Matibay din po yan dahil original pa ang pinaka-terminal niya. At ayan, nag-charge ulit mga idol. So normal na po ito. So grabe mga idol, mas malaki sana ang gagastusin ng mayar dahil original pa ang LCD na nilagay natin na maglalagay pa tayo ng terminal. So masilan po maglagay ng terminal, lalo na kung nakadikit sa mainboard, lalo na kung replacement din mga idol, makailang lagay ka pa niyan, madali po mapingas. Kaya mas maganda kung original pa rin ang nilagay natin. So sinamper lang naman natin ang dalawang linya, hindi po yan magkakaproblema. At ayan mga idol, ibalik natin lahat ng screw. At sa mga gusto magabil ng original LCD nito, naubusan po tayo mga idol. Ang supplier po natin ay talagang nagkaubusan po ng mga stock, kaya hanggang ngayon hindi pa tayo nagka-stock. Ito po yung last na stock na nakuha ko nung nakaraan na 12 pieces at marami pong bumili sa atin iba-ibang lugar. Kaya ayan mga idol, ang natira ito na lang talaga. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin nagkaroon ng ibang LCD ang supplier na ganito. So meron lang daw sila, class E na lang kagaya nung unang kinabit na hindi magta-touch kapag in-update. Kaya ayan mga idol, ingatan nyo po mag-update, lalo na kahit anong cellphone mga idol, lalo na kung na-replace na ang LCD, talagang ingatan nyo po. Basta-basta huwag na lang kayo mag-update para hindi po ma-damage. So ayan, so mamamroblema po kayo dun mga idol kasi minsan namimili na po ng original yan at kapag mahirapan ka maghanap at wala sa lugar mo, kagaya nito, galing pa po ito ng Iloilo at
at napakalayo po nito papunta ng Taguig. Maayos lang dahil napakahalagang gamit po ito ni sir pang araw-araw niya. So isa po yatang teacher sa lugar niya. At ayan, naglagay tayo ng dikit mga idol, T7,000 likod at baba. So nilagyan natin ng itim. So itim din po ang nilagay dati at konti lang po ang nilagay ko mga idol. Hindi ko na po dinamihan para pagbuksan naman ito ulit, hindi po mahirapan ang magbukas. So ayan, tingnan natin kung magta-touch to mga idol dahil kanina nag-touch po siya. So meron po mga LCD kapag nagkamali ka rin ng lagay ay talagang masisira po. At ayan, tingnan natin, i-charge muna natin. So 7%. So after tomorrow, gabi ko po ito ginawa at ayan mga idol, nag 100% na po siya. So ayan, i-testing na po natin kung gagana na ba ito, normal na ba ito, at ano bang hitsura ng original na screen. So punasan muna natin ang pinakalikod. So dahil kanina na-reset na mga idol, kung napapansin nyo po, nanghingi po siya ng setup. So possible na ni-reset ito. At ang kagandahan mga idol sa nilagay natin ay talagang fitted na po sa frame, hindi kagaya kanina na bitin ang LCD. At ayan, meron pa po pala itong plastic ang LCD natin. Meron tayong 3 days to 1 week observation. Kapag nagloko, pwede po natin palitan. So wala pong bayad kapag hindi po nababasag. So ayan, linisan natin. Maglagay tayo ng thinner. Panglinis po yan ng screen. So meron pong plastic. So yung dumi na yun mga idol, kapag tinanggal po ang plastic, mawawala na rin po ang dumi. So meron pa tayong warranty kaya hindi ko muna yan tinanggal. At ayan, i-set up po natin mga idol. So pwedeng na-reset ito, pinaprogram. So ganun pa rin. So dapat wag nyo lang po i-reset kung hindi po magta-touch mga idol, kasi wala pong connection yan sa program. O meron naman ganito mga idol, dina-downgrade, so mabubura din po ang file. So dito mga idol, wala sanang mabura kung hindi ito nire-format. So ayan, i-set up na po natin at ayan na nga mga idol. Kung napapansin nyo po mga idol, ayan, normal po ang touch. Isang testing lang natin, gumana kaagad. At i-check po natin yung brightness mga idol. Ayan, normal po ang brightness, natataasan, nabababaan. At grabe, sobrang linaw po pala ng LCD nito. At ayan, sinubukan natin yung camera, grabe, sobrang linaw mga idol. So nagdepende talaga sa LCD, kapag original po ang nilalagay, malinaw din po ang quality ng camera. Ayan, kitang-kita po yung mukha natin. So i-check po natin yan mga idol bago natin ibalik para hindi naman magka-problema. At ayan, so tingnan natin doon sa keyboard, 100% sobrang lambot. At sana mga idol, i-support nyo po ang ating video. Huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at paki-click ng notification bell button para lagi kang updated. At kung napapansin nyo mga idol, wala pong lamat ang screen at sayang itong dalawang LCD ni sir, hindi na po ito mapapakinabangan. At na-torture ko pala yung isa nito. Ayan, grabing dikit po ang nilagay. Kaya next time, huwag kayong maglagay ng maraming dikit para hindi masira. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.